Alright, yeah. Magandang hapon sa lahat ng mag-delivers natin. So, nandito tayo ngayon sa Sun Life Office, Balanga City. Anong ginagawa natin dito? Alright, ito si Piolo. Hi, Piolo. Alright, so, gaya ng binanggit ko sa inyo, mahalaga na meron tayong investment, okay? So, isa sa mga investments na ginagawa natin ngayon o nilalakad natin o sinimulan, okay, ay ang Sun Life, okay? So, nag-invest ako sa Sun Life Mutual Funds or yung index fund nila. Okay, so, kasi ganito mga delivers, meron kasi akong tina-target na investment. Like, una sa co-op, nag-co-op po ako. Na-reach ko na yung target ko. May target amount lang po ako doon na pwedeng ilagay. So, for a year, in less than a year, actually, mga few months lang, na-reach ko na yung target ko. So, in-stop ko na po doon. And, for a year, kumita po yung pera natin doon ng 14%. Okay? So, ngayon, dito naman tayo ngayon sa Sun Life. Kasama natin si Sir Jason. Hi, Givers! Yan, ito. Alright, so, magkano ba yung hinuhulog mo, Doc D? Ang Sun Life Index Fund is mutual funds. Yes, sir. po, Doc D. Okay. So, magkano ba yung minimum dun, sir? Kapag inayos natin mga salapi natin. Okay, for index funds, Givers, you can start for as low as 1,000 pesos lang. Okay. So, very, lang, ang lit-lit lang. Oh, wow. You can start as low as that. Okay, alright. So, ganito, teka, wala tayong pera ko, sir. Ang dami kasi. Hindi, sobre. Ganito kasi siya delivers, Gusto ko lang pakita sa kanila, sir, para ganito. Pag nag-invest ka, sabi ko nga, di ba, dapat meron po akong tinuturo sa inyo. Kasi ang ko sa kanila, sir, turo talaga is educating them. Tama Yun po. ang target ko talaga kaya lahat ng mga possible na investment na kaya ko din lang, pinupuntahan ko para sa inyo, okay? Ganito, saan mo ba, Doc G, galing ang mga pera mo? So, gusto kong gawin yung formula na ginagawa ko, pwede nyo rin gawing formula. So, kung meron kang work ngayon, well, that's fine, di ba? So, ako, I'm a full-time principal and dean, so, yun pa rin tayo. So, hindi tayo nagre-resign, wala tayong planong mag-resign. Doon sa mga lumalapit sa akin na nag-PPM, Doc, mag-resign ka na, paano nyo nalaman? Hindi pa po tayo magre-resign, okay? So, I love teaching, I love my school. Okay? So, hindi po tayo alis doon. Alright? Then, second, para ka makapag-start ng investment mo, kailangan magkaroon ka ng side job. Kasi, sir, minsan, pagka, lalo yung mga fixed ang income, nahirapan kasi sila mag-invest Okay. Ayun, bawa, sweldo nila, Doc, 10,000, 15,000, nahirapan. Kaya suggestion ko, hindi ko nga sinasuggest na magtipid, sir. Sa lahat siguro ng vloggers, ako lang yung gano'n. Ang sinasuggest ko, magkaroon ka ng additional source of income. Correct. Right? So, then pag nagkaroon ka naman ng additional source of income, huwag mo namang gastusin yun lahat, okay? So, ako, ina-apply ko ngayon 30%. Okay? So, like ngayon, maglalagay ako kay sir. Kasi nagpahulog ako last week kay sir lang. Last week lang. Parang 2 days 3 lang. consecutive yata. Sa YouTube channel ko naman yon. So, ngayon, ito, ano ba to? Commission. Kakakuha tayong commission. For 1 week. So, ito commission natin. Kukuha na natin siya ng 30%. Okay? Then, yung second naman natin, pinapakita ko talaga sa inyo, delivers, para alam nyo yung proseso. Okay? Pagkatanggap mo ng side job mo, bumili ka ng ganito, maraming envelope. Envelope method, no? Yeah, envelope method or system. So, yan, lagay mo dyan. Then, ito, coaching ko ng 3 coaching sessions ko to. Okay? Yung mga nagpa-coach, ito po yung binayad nyo. So, kukuha tayo dito ng 30%. Ito naman, di ko alam saan galing. Okay. Ayan. So, ito hindi pa siya natatapos. Nagbayad na, pero gusto ko, bago ko i-invest, natapos ko muna yung transaction. Coaching kasi to, tsaka isa pang advertisement ng business niya, pero ayoko muna siyang galawin. Okay? Nagpa-advance payment lang ako, sir. So, ganun, pag hindi nyo pa siya nagagawa, huwag nyo munang gagastusin. Kasi minsan, sir, wala pa naman. Oo, parang hindi pa dapat kinukuha na agad. Kumbaga parang hindi pa sinasahod, pinapangutang na agad, kinukumit na sa iba. So, kaya nga yung nakakapagsanla ng ATM, yung mga di ba? So, eto, kasi po, pag may business transaction tayo, nagpapa-advance payment po talaga ako. Kasi one time, sir, meron akong pinuntahan malayo, nag-cancel. Yun ang mahirap. Yung mahirap. So,
may driver po ako, may assistant, minsan may nurse pa akong kasama. So, may expenses na po ako, kaya ako nagpapa-advance, right? So, ngayon, itong binayad ni Madam, hindi ko muna siya gagalawin. Hindi ko muna din nilalagay dito, kasi baka mamaya, hindi naman siya matuloy, i-refund niya, di ba? So, wag munang ginagalaw ang hindi nyo pa natapos pagtrabahuan. Tama. Okay, klaro po tayo dyan. O ngayon, mag-invest na ako kay Sir, kukuha ko dito. Okay? So, saan galing ang aking investment? Sa side jobs ko. Okay? 30%. Yung 70, Doc, anong ginagawa mo? 10% of course, tights natin. And yung 60%, yun yung pinanggagala natin. Siyempre kailangan may happy fun din, yes, diba? sa family. Tapos ako din, mga costume ko po sa seminar. Diyan ko. Tsaka iba natin expenses. Kasi marami din naman po tayo expenses. Madami po akong staff. So, yung team ko, I have already 7 na pinapasweldo natin. So, doon natin kinukuha. Okay? So, G-Libers, ang mahalaga. Kaya tagpunta tayo ngayon at hindi ako nagpahulog sa pamangkin ko kasi dati naghulog si Kier at si Angel, si Ashley. Kasi gusto kong makita nyo ng actual na si Doc nag-i-invest sa Sun Life. Alright? Nag-i-invest tayo dito sa Sun Life na pwede nyo rin gawin. Actually, meron po kayong dalawang options. One, tong sinabi ni Sir, yung index fund or mutual funds. Yes, index fund. And yung 3-in-1. Sir, ulitin nga na naging 3-in-1 para yung first time lang na makapanood sa atin ay maka-avail sila. G-Livers, yung 3-in-1 is a combination siya ng life insurance, health insurance, at the same time meron din siyang mutual funds. Kasi nga, I've said to all our followers na sana before you invest, dapat insure din muna tayo, lalo if meron tayong nakadepend sa atin, may binubuhay tayo, so definitely dapat insure din. Pero again, for those who can't commit pa pag nag 3-in-1 ka kasi commitment mo na yan, may monthly ka, let's say 1,500, 1,000. Lowest na sir ang 1,500 or 1,200? Yung 1,500 po, para 3-in-1 siya. Okay, pag 1,000, parang 2-in-1 lang siya. Life insurance, tsaka yung mutual funds. Tsaka depende po sa age. Okay, right. Pero at least pag may ganun ka, may commitment ka talaga na dapat every month babayaran mo yun. Whereas yung mutual funds, wala tayong commitment. So, magbulag kang 1,000 ngayon, next month hindi, okay lang. Ganun siya. So, I suggest kung kaya, get both. Dalawa na, okay. So, 3-in-1, tsaka yung mutual funds for other needs, financial needs. Then yung 3-in-1, consider mo siya parang ano mo yan, protection mo yan, life insurance, tsaka health insurance, bonus na lang yung investment. Alright, okay. So yun, kung kaya mo ng dalawa, di ba? Doc G, ba't wala kang 3-in-1? Meron na po kasi akong meron na akong life insurance kasi baka naman pagkagulo na ako pag namatay ako. Baka hindi na maiyak yung mga mahal ko sa buhay sa isip na yun, dahil insurance ni Doc. So ito kasi secondary ko na lang to, plus meron tayo investment. Binanggit ko kanina, meron tayong co-op. So, pwede kayong mag-invest sa co-op. At iba pang investment, di ba? Actually, ang dapat nyo unahin, G-Livers, yung 3-in-1. Okay, yung sinasabi ko, Sun Life 3-in-1. So, pag okay ka na dyan, then start your mutual funds. Kasi mahalaga yung meron tayo. Ano nyo lang, G-Livers, diversify. So, di ba? Meron kang 3-in-1, may life insurance ka doon, may health ka, tapos may investment ka, and then kuha ka ng co-op, di ba? And then, pwede ka rin mag-MP2, tapos may pera ka sa bangko to emergency funds, ikakalat lang. So, do not put your eggs in one basket para at least diversified tayo. Okay. Ganun siya, G-Livers. Ayan. So, ano pa hinihintay natin? So, sir, number mo nga para... For those interested to ask about 3-in-1, Sun Life 3-in-1, and then yung mutual funds, you can call me 0922-8911-809 or siguro mas maganda sa Facebook na lang para nasisend ko rin yung mga links. Jason Solomon, search na lang po sa Facebook. Actually, mabait si Sir. Alam niyo, ang dami nagpapa-endorse sa akin, Sir. Actually, maraming lumalapit. Dinadala ako sa Hong Kong, trip to Hong Kong. Dinadala ako sa iba't ibang lugar. May mga offer. Kaya lang sabi ko kasi, ang kailangan ko hindi yung ino-offer niyo. Ang kailangan ko yung matyagang sumasagot. So, yun si Sir. Sobrang dami ng mga inquiries. So, tatsagain talaga natin. Kasi kami naman, actually, kahit nasa, kami, in the field of sales, ang gusto namin talaga matuto kayo. Kumbaga, secondary na lang kung kikita kami or hindi. Bonus yun, no? Kasi sa dami ng inquiries talaga, ang gusto lang natin matuto kayo. So, pag matuto na kayo, you have financial knowledge na, okay, ready na ako kumuha ng ganito. Yeah, no. Kaya si Sir Jason talaga, nagtagal kami. Kasi, nagbibigay ng feedback yung mga G-Livers. Alam mo yung mga G-Livers, sumbongero at sumbongera yung mga... Talaga po. Meron akong isang product na ayaw naman nung sumagot. Hindi ko na, kinancel ko na ang aking partnership. Ayoko kasi nung
hindi sumasagot. Kasi siyempre marami silang tanong. Gusto ko nagtsatsaga. Yan si Sir Jason. Matyaga kahit ating gabi, madaling araw. Kahit malayo, pinupuntahan niya. Basta sure yung walang kasi problema. Kasi may expenses din naman tayo di ba? So, si Sir, pinupuntahan niya yung nagpunta ka pang Pangasinan one time Pangasinan. So, 6 silang kumuha doon. Tapos, nakaraan, meron pa akong diet. Bicol yun. So, tapos, latest yung sa airport. So, Lilian, one of your followers. So, kakadating lang from airport, talagang excited siya. Nakuha na agad, 3-in-1, tsaka yung mutual fund. So, sir, sa mga OFW talagang kailangan nila to yung kahit family nila dito ang insure nila, Pwede po, pero we suggest kung sino talaga yung nagtatrabaho, kung sino yung breadwinner, yun ang unahin natin. Kasi, kung ikaw yung nagpapadala ng income, so yun ang purpose naman ng insurance, to replace the lost income na pinaprovide mo sa family mo. Kung yung family members mo dito nagtatrabaho din, may contribution, pwede rin sila insure. And then, pag nagtatanong ko na yung mga bata kung pwede bang insurance, I suggest siguro mutual funds muna. Kasi yung mga bata, ano pa yan wala pang income yan mutual funds muna. So, dapat unahin natin insured, yung mga nagkatrabaho, yung may income. Yan, alright. Okay, so delivers, malinaw na. Kung may tanong pa kayo, mag-message kayo. Minsan, gusto pa nila dumaan sa akin sir. Sige, ito yung number ko, 0939-5254-311. Gusto nila, Doc, gusto ko i-connect mo ako, yung talagang merong introduction. Parang they want to make sure na correct. Mamaya kasi natatakot sila, baka daw, naloloko or Pero, si Doc G is very trusted naman hindi kayo talagang inaaral muna lahat ng sinasuggest niya before recommending to her followers. At tinatry ko muna, sir, kaya dumami na investment. Opo. Alright, so yan. Okay, so muli bago ako mag-end, linawin natin. So, kung gusto mong magkaroon ng investment, kung kaya mong mag-budget mula doon sa sweldo mo, that's fine, okay? Kung di mo naman kaya, sakto lang ang sweldo mo sa budgeting at sobrang mahirapan kayo, mag-add ka ng income. At least 1 or 2 sources of income. Kung paano, I have my e-course, my e-commerce business. So, pwede kang magtanong sa akin. Message mo lang ako. I can be your coach. Ayan. Tawag ka lang or message ka sa aking FB page. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan, sir. Let's go.